Magandang araw sa ating lahat. Matapos kumalat ang balita na maglalaban na si Casimero at Inoue, kung saan isang credible na source na si Great Chef Boxing ay nagpost na ang Casimero versus Inoue ay in play na daw o inaayos na, nasa negosasyon na. Ngayong araw naman ay nagkaroon ng meeting si Casimero at kanyang promoter na si Koki Kameda para sa next fight ni Casimero. Wala pang inilalabas sa pinag-usapan nila, pero umaasa ang karamihan na sana si Naoya Inoue na ang susunod na kalaban ni Casimero. Abangan natin ang update sa naging usapan ni Casimero at promoter Koki Kameda. Pero kung hindi man si Inoue, marami pa rin naman magagandang opsyon katulad ng kay Murodjon Akhmadaliev na tingin natin na magandang salpukan din dahil parehas sila ni Casimero na matigas at may knockout power. Maganda rin na mapalaban si Casimero sa Japanese superstar na si Junto Nakatani, kung saan ito nga ang gusto ng mga solid fans ni Inoue na makalaban ni Casimero. Tiwala daw kasi sila na kay Nakatani pa lang ay mapapatahimik na nila si Casimero. Ayaw daw kasi nilang ilaban ang idolo nilang si Inoue kay Casimero at baka daw yumaman ng gusto si Casimero. Nabibwisit daw kasi sila sa sobrang ingay ni Casimero. Samantala, nagkaharap na nga sa kanilang face-off sina Jeron Boots Ennis at Sander Zayas bilang promosyon sa kanilang paparating na salpukan. Ngayong Sabado, June 27, 2026, ang kanilang bakbakan gaganapin sa Barclays Center, Brooklyn, New York, kung saan dedepensahan ni Zayas ang kanyang WBO at WBA World Super Welterweight titles laban sa mapanganib at unbeaten din na si Boots Ennis. Papalabas ito ng live via DAZN pay-per-view. Magandang salpukan din ito dahil pareho silang walang talo. Si Zayas may record na 23 wins, 0 loss at si Ennis 35 wins, 0 loss. Narito naman ang bentahe ng dalawa. Si Jeron Boots Ennis ay mas subok ang bagsik ng kamao dahil meron siyang 31 knockout na panalo, kaya mataas ang kanyang knockout percentage at kayang magpabagsak gamit alinman sa dalawa niyang kamay. Matagal na rin lumalaban si Ennis sa elite level at kaya niyang mag-switch ng stance ng mabilis na pwedeng magpahirap sa depensa ni Zayas. Malaking paborito si Ennis sa pustahan. Ang bentahe naman ni Sander Zayas ay meron siyang natural weight advantage. Siya ay natural na 154 pounder at siya ang kasalukuyang kampiyon dito. Si Boots ay galing sa lower weight class, sa welterweight, kaya bentahe kay Zayas ang laki. Mahusay sa technical si Zayas. Napakahusay ng jab at depensa ni Zayas. Kung magagawa niyang kontrolin ang distansya at gamitin ang kanyang ring generalship, pwede niyang madiskartehan ng puntos si Ennis. Si Zayas ang may home court advantage. Mas sanay si Zayas na lumaban sa New York. Pang-8 laban na niya ito sa New York at malakas ang suporta ng mga tagahangang Puerto Rican sa Barclays Center. Ito naman ang prediksyon ng karamihan. Mananalo daw si Jeron Boots Ennis via late round stoppage o dikit na desisyon dahil sa kanyang kakaibang bilis at knockout power. Pero wag mamaliitin si Zayas dahil determinado siyang panatilihin ang kanyang mga sinturon.